Ngayon, titingnan natin ng mas malalim ang Biblia, simula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan. Tatalakayin natin ang lahat mula sa kwento ni Adan at Eva sa hardin ng Eden hanggang sa buhay ng mga apostol matapos ipako sa krus si Jesus. Sa pagtatapos ng video na ito, makikita mo ang Biblia sa isang bagong liwanag at malamang na mararamdaman mo ang mas malalim na koneksyon sa mga banal na tekstong ito. Ang paglalakbay sa Biblia ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng mga kwento. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mas malalim na kahulugan nito at kung paano ito makakaapekto sa ating buhay ngayon. Kung may mga bahagi ng Biblia na tila nakakalito o hindi malinaw, ang video na ito ay makakatulong upang maging mas malinaw ang mga ito. Naniniwala ako na sa oras na matapos tayo, mas magiging inspirasyon ka at mas maiintindihan mo ang mga turo ng Biblia. Bago tayo magsimula, nais naming hilingin ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito at pag-subscribe sa aming channel. Ang simpleng hakbang na ito ay malaking tulong sa amin. Salamat. Magsimula tayo sa simula. Bago nagkaroon ng universo, naroon lamang ang Diyos na umiiral sa labas ng oras mismo. Ang Diyos ay palaging umiiral, hindi siya nilikha. Palagi na siyang nariyan bilang pangunahing pinagmulan ng lahat ng umiiral. Bilang isang walang hanggang nilalang, ang Diyos ang pangunahing tagapagtayo ng lahat ng bagay. Ang kanyang pag-iral ay hindi nagsimula sa isang punto, palaging nariyan ito. Madalas tawagin ang Diyos bilang Ama ng kawalang hanggan dahil siya ang nagpapakita ng konsepto ng walang hanggang buhay. Nang nagsimula ang mundo, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa ika-6 na araw ng paglikha, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang imahe. Una, nilikha niya si Adan at pagkatapos ay ginawa si Eva mula kay Adan. Ang unang mga tao, sina Adan at Eva, ay dalisay at perpekto. Sila ay nanirahan sa Eden, tinatamasa ang malapit na relasyon sa Diyos at inaalagaan ang paraiso na ginawa niya para sa kanila. Gayunpaman, nang magkasala sina Adan at Eva, naapektuhan nito ang buong sangkatauhan na nagdala sa atin sa isang kalagayan ng moral na pagbagsak. Ito ay kilala bilang ang pagbagsak mula sa biyaya. Sina Adan at Eva ay nagkaroon ng 2 anak na lalaki, sina Cain at Abel. Sa kasamaang palad, hinayaan ni Cain na manaig ang selos at pinatay ang kanyang kapatid na si Abel, na siyang unang pagpatay sa kasaysayan. Pagkatapos ng trahedyang ito, nagkaroon ng isa pang anak sina Adan at Eva na si Seti. Mula sa lahi ni Seth, nagmula ang isang grupo ng mga tapat na mananampalataya na umaasang makakamit ang kaligtasan at biyaya ng Diyos. Hindi nagtagal matapos ang paglikha, ang mundo ay nalugmok sa malalim na kasamaan at kaguluhan. Nakita ito ng Diyos at nagpasya siyang puksain ang sangkatauhan na kanyang nilikha upang lipulin ang laganap na kasamaan. Ngunit may isang mabuting tao na nagngangalang Noe na nananatiling matuwid sa mata ng Diyos. Kaya nagdala ang Diyos ng isang malaking baha upang linisin ang mundo. Iniligtas lamang si Noe, ang kanyang asawa, ang kanilang 3 anak na lalaki, sina Sem, Ham at Japhet, at ang kanilang mga asawa. Sila ay nakaligtas dahil sila ay nasa loob ng isang arka na itinayo ayon sa utos ng Diyos. Mula sa mga anak ni Noe, muling nagmula ang iba't ibang grupo ng mga tao sa buong mundo. Si Sem ay naging ama ng mga Semitiko na kilala ngayon sa ilang bahagi ng Gitnang Silangan. Si Ham naman ang naging ninuno ng iba't ibang bansa sa Africa at Asia. At si Japhet ay pinaniniwalaang naging ninuno ng mga tao sa Europa. Sa paglipas ng panahon, pumili ang Diyos ng isang partikular na lahi kung saan niya ipapanganak ang isang bansa na magpapakilala sa Mesiyas sa mundo. Ang tawag na ito ay para kay Abram na naninirahan sa Ur ng mga Kaldeo. Iniwan ni Abram ang kanyang lupang tinubuan at ang kanyang pamilya.
Sumunod sa isang paglalakbay na puno ng pananampalataya at nagtatayo ng mga altar upang parangalan ng Diyos saan man siya magpunta. Ang kanyang paglalakbay ay kaugnay ng kanyang pamangkin na si Lot na magiging ninuno ng mga Amonita at Moabita. Nang si Abram ay 70 taong gulang at naninirahan sa Haran, ipinangako ng Diyos sa kanya na magkakaroon siya ng isang anak na magpapasimula ng isang dakilang bansa na magpapala sa lahat ng pamilya sa mundo. Naghintay si Abraham ng 11 taon para matupad ang pangako ng Diyos. Habang naghihintay, nagsimulang magduda si Sarai, ang asawa ni Abraham, kung matutupad pa ba ang pangako ng Diyos. Iminungkahi niya na magkaroon ng anak si Abraham sa kanyang alipin na si Hagar. Mula sa unyong ito, ipinanganak si Ismael na magiging ninuno ng mga Arabong bansa, na madalas ay nagkakaroon ng alitan sa mga Israelita. Nang si Abraham ay 99 taong gulang na, muling nagpakita ang Diyos sa kanya. Hinihikayat siyang lumabas sa kanyang tolda at bilangin ang mga bituin. Ipinangako na ang kanyang mga inapo ay magiging kasing dami ng mga bituin sa langit. Ipinahayag ng Diyos kay Abraham na ang kanyang mga inapo ay lalaki ng labis, kasing dami ng mga bituin sa langit at ng mga butil ng buhangin sa dalampasigan. Gayunpaman, nalaman din niya na sila ay magtitiis ng 230 taon ng pagkaalipin. Sa panahong ito, binago ng Diyos ang pangalan ni Abram na nangangahulugang dakilang ama sa Abraham, na nangangahulugang ama ng maraming bansa, upang ipakita ang kanyang bagong papel. Nang ang batang ipinangako kay Abraham at sa kanyang asawang si Sarah ay hindi pa ipinanganak, umabot na si Abraham ng 100 taon at si Sarah ay malapit na sa 90. Sa wakas, pinagpala sila ng isang anak na pinangalan ng Isaac. Nagpakasal si Isaac kay Rebecca na sa simula ay hindi magkaanak. Pagkatapos ng 20 taon ng kasal, sa pamamagitan ng banal na interbensyon, napagaling si Rebecca na nagbunga ng kapanganakan ng kambal na sina Esau at Jacob. Si Esau ay naging ninuno ng mga Edomita at si Jacob na kalaunan ay pinangalan ng Israel matapos ang isang mahalagang espiritual na karanasan ay naging ninuno ng mga lipi ng Israel. Si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak na lalaki at isang anak na babae. Sa pamamagitan ni Jose, isa sa kanyang mga nakababatang anak, napunta ang pamilya ni Jacob sa Ehipto na may kabuuang 70 tao noong panahong iyon. Sila ay nanirahan sa Goshen, isang lugar na kilala sa matabang lupa, at sa loob ng 4 na siglo, ang grupo na nagsimula sa 70 ay lumaki sa humigit kumulang 2 milyong tao, kabilang ang kanilang mga pamilya. Sila ay umalis sa Ehipto sa ilalim ng pamumuno ni Moises. Ang malaking grupong ito ay humarap sa maraming pagsubok patungo sa lupang pangako na nagresulta sa isang paglalakbay na 3 buwan sana, ngunit naging 40 taong paglalakbay dahil sa mga espiritual na pagsubok at pag-alinlangan ng pananampalataya. Sa panahong ito na pinamumunuan ng mga hukom, ang mga Israelita ay madalas na namuhay sa kaguluhan, apektado ng kanilang katigasan ng ulo at inaapi ng iba't ibang mga kaaway. Upang gabayan sila sa mga panahong ito, nagbango ng Diyos ng mga lider tulad ni Gideon, Jephthah, Samson at Samuel. Matapos ang panahon ng mga hukom, ang mga Israelita na nagnanais maging katulad ng mga kalapit na bansa ay humiling ng isang hari upang mamuno sa kanila imbes na banal na pamumuno. Si Samuel, ang huling hukom, ay pinahiran si Saul bilang unang hari ng Israel. Ang 40 taong pamumuno ni Saul ay nagsimula ng maayos, ngunit kalaunan ay nauwi sa kaguluhan dahil sa kanyang kayabangan at pagsuway sa mga utos ng Diyos. Pagkatapos ng pagbagsak ni Saul, umupo sa trono si David.
namuno ng 40 taon at inilipat ang kabisera ng Israel mula Hebron patungong Jerusalem, isang hakbang na nagmarka ng panahon ng relatibong katatagan at kasaganaan para sa bansa. Pinalakas ni David ang kanyang pamumuno at naging pinakatanyag na hari ng Israel. Siya ay nagtipon ng malaking yaman, pinalawak ang kanyang teritoryo sa pamamagitan ng mga pananakop, natalo ang mga makapangyarihang hukbo, at pinanatili ang isang malalim na koneksyon sa Diyos. Kaya tinawag siyang isang tao na ayon sa puso ng Diyos. Sa kabila ng paggawa ng malubhang kasalanan laban sa kanyang sariling pamilya at bayan, ang tunay na pagsisisi ni David ay nagdulot ng kapatawaran mula sa Diyos at ipinropesiya na ang Mesyas ay magmumula sa kanyang lahi. Pagkatapos ng kamatayan ni David, ang kanyang anak na si Solomon ang umakyat sa trono at namuno ng 30 taon. Si Solomon ay kilala sa kanyang hiling na karunungan mula sa Diyos na binigyan siya hindi lamang ng karunungan, kundi pati na rin ng pambihirang yaman. Si Solomon ay naging isang tanyag na pinuno, kilala sa pagtatayo ng templo sa Jerusalem, at ang kanyang pamumuno ay nagkaroon ng kapayapaan at kasaganaan. Gayunpaman, nalihis ang puso ni Solomon dahil sa kanyang maraming asawa na nag-impluwensya sa kanya patungo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bumalik lamang siya sa Diyos at nagsisi sa kanyang mga huling taon. Sama-sama, sina Saul, David at Solomon ay namuno sa loob ng 120 taon na bumubuo ng isang panahon ng nagkakaisang kaharian. Ang bawat hari ay nahulog sa kasalanan. Si Saul ay nalulong sa panggagaway, si David ay nagkasala ng pangangalunya, at si Solomon ay naakit sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang kanilang pamumuno ay nagpakita ng matinding kahihinatnan ng pagnanais ng Israel para sa isang monarkiya sa kabila ng pag-aalangan ng Diyos sa simula. Pagkatapos ng pamumuno ni Solomon, ang kanyang anak na si Rehoboam ang umupo sa trono, ngunit ang kanyang pagtanggi na bawasan ng mabigat na buwis ay nagdulot ng pagkakahati ng kaharian. Ang pamumuno ni Solomon na tinatakan ng karangyaan at luho ay pinanatili sa pamamagitan ng mabigat na paggawa ng kanyang mga nasasakupan na nabibigatan sa sobrang buwis. Nang makita ng mga manggagawa ang pagkakataon para sa pagbabago sa panahon ng pagpapalit ng kapangyarihan, humiling sila ng reforma. Gayunpaman, hindi pinansin ang kanilang mga pakiusap. Bilang resulta, 10 sa 12 lipi ay tumalikod sa autoridad ni Rehoboam at sumunod kay Jeroboam na bumuo ng hilagang kaharian na may Samaria bilang kabisera nito. Ang kahariang ito ay tumagal ng 209 na taon, pinamunuan ng 19 na hari mula sa 8 dinastiya, ngunit sa kasamaang palad, walang sumunod sa matuwid na pamantayan, sa halip ay sinundan ang tiwaling gawain ni Jeroboam. Si Jeroboam paprem upang mapanatili ang kanyang pamumuno at maiwasang maglakbay ang kanyang mga nasasakupan sa Jerusalem, ay nagtatag ng mga alternatibong lugar ng pagsamba sa Bethel, Gilgal at Beersheba sa hilagang kaharian. Ang kanyang layunin ay panatilihin ang katapatan ng mga tao sa pamamagitan ng pagmamanipula sa kanilang mga gawi sa relihiyon, siguraduhing hindi sila sasama sa mga hari ng Huda sa timog. Sa hilagang kaharian, nagtakda si Haring Jeroboam ng isang halimbawa sa pamamagitan ng paglalagay ng mga gintong guya sa mga templo at hinihikayat ang mga tao na sambahin ang mga ito na parang sila ang Diyos. Ang pagsambang ito sa mga Diyos-Diyosan ay ipinagpatuloy ng lahat ng 19 na haring sumunod sa kanya. Bawat isa ay lumilihis sa pagsunod sa Diyos at nasasadlak sa masama at masamang gawi. Sa panahon ng moral na pagkabulok na ito, nagpadala ang Diyos ng mga propeta tulad ni Amos, Hosea at Mikas na matapang na nagsalita laban sa mga kasalanan ng bansa. Mula sa pinakamataas na antas ng pamahalaan,
hanggang sa araw-araw na kawalang katarungan na matatagpuan sa mga kubo, pamilihan at mga bukirin. Tinuligsa ng mga propetang ito ang katiwalian sa politika, kinondena ang kompromisong relihiyon at tinawag ang pansin sa mga sosyal na kawalang katarungan at pang-aaping pang-ekonomiya na laganap. Hinihimok ang bansa na magsisi. Gayunpaman, karamihan sa kanilang mga babala ay hindi pinansin. Sa ilalim ng pamumuno ni Haring Ahab, ang kanyang asawang si Jezebel ay nagtaguyod ng pagsamba kay Baal, isang Diyos ng mga Canaanite na nauugnay sa kasaganaan na nagdulot ng malawakang pagtanggap nito sa Israel. Bilang tugon sa lumalaganap na idolatriya, nagpadala ang Diyos ng propetang si Elias na matapang na hinamon at pinabulaanan ang pagsamba sa huwad na Diyos na ito. Sumunod kay Elias, ipinagpatuloy ni Eliseo ang ministeryo ng propesya, gumagawa ng maraming himala. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, ang mga tao ng Israel ay nagpatuloy sa kanilang pagsuway. Bilang resulta, pinahintulutan ng Diyos ang imperyo ng Assyria na parusahan ng Israel. Ang mga Assyria, kilala sa kanilang malupit na taktika sa militar at brutal na pananakop, ay nagwasak ng Israel. Nag-iwan ng bakas ng pagkawasak at takot, kabilang ang pagtatambak ng mga ulo ng napatay sa mga pintuan ng lungsod bilang pagpapakita ng kanilang kabagsikan. Matapos masakop ang hilagang kaharian, muling pinanirahan ni Haring Shalmaneser VI ng Assyria ang rehiyon ng iba't ibang etnikong grupo, sinasadyang paghaluin ang populasyon upang mapahina ang anumang damdaming pambansa sa mga Israelita. Ito ay nagresulta sa pag-usbong ng mga Samaritano, isang magkahalong komunidad na kalaunan ay nagkaroon ng matinding galit sa mga Hudayte sa Timog Kaharian. Sa kabaligtaran, ang Timog na Kaharian ng Huda na binubuo ng mga lipi ng Benjamin at Huda ay nagkaroon ng ilang matuwid na hari, kabilang sina Asa, Jehoshaphat, Hezekias, Jotam, Uzias, Joas at Josias. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, ang Huda ay madalas na umunlad, nagkaroon ng mga panahon ng kasaganaan sa ekonomiya at moral, sosyal at espiritual na pagbangon, isang malinaw na kaibahan sa kaguluhan at pagbagsak ng hilagang kaharian. Sa Timog na Kaharian na hinulaan na magdadala ng Mesyas mula sa lahi ni David, isang nag-iisang royal na dinastiya ang humawak sa trono. Upang iparating ang kanyang mga mensahe sa mga naninirahan sa Huda, nagtalaga ang Diyos ng serye ng mga propeta, kabilang sina Isaias, Mikas, Joel, Zephanias at Jeremias. Sa kabila ng mga banal na babala at gabay na ito, ang bansa ay nahulog sa malalim na moral na pagkabulok, patuloy na hindi pinapansin ang tinig ng Diyos. Bilang resulta ng kanilang patuloy na pagsuway, pinahintulutan ng Diyos ang hukbo ng Babilonya na talunin sila bilang anyo ng banal na kaparusahan. Ang mga tao ng Huda ay dinala sa pagkabihag sa Babilonya. Ang Timog na Kaharian na kilala bilang Huda ay nagtagal ng 345 taon bago tuluyang bumagsak dahil sa dalawang malaking pananakop. Sa unang malaking pagsalakay, dinaig ng mga hukbo ni Haring Nebukadnezar ang Jerusalem. Sinira nila ang mahalagang templo, isang simbolo ng kanilang pananampalataya at pagmamalaki, at dinakip ang marami sa mga tao. Iniwan ang lungsod sa malalim na kahihiyan at pagkawasak. Ang panahon ng pagkabihag na ito ay tumagal ng 70 taon. Eksaktong pagtupad sa propesiya na ibinigay ng Diyos kay Jeremias. Sa kabila ng mahirap na panahong ito ng pagkakatapon, patuloy na nagbigay ng gabay ang Diyos sa mga bihag sa pamamagitan ng mga propetang sina Jeremias, Ezekiel at Daniel. Ang panahong ito ng pagkabihag ay nagsilbing proseso ng paglilinis para sa mga tao ng Huda na tinanggal ang kanilang mga idolatrosong gawain. Sa panahong ito ng pagbabago, nagsimulang lumitaw ang mga sinagoga bilang bagong sentro ng pagsamba at pag-aaral na tumulong upang mapanatili ang kanilang pananampalataya at kultura.
Pagkatapos ng 72 taon na itinakda ng Diyos, pinahintulutan ang mga bihag na bumalik sa kanilang lupang tinubuan. Sa panahong ito, ang Imperyong Babilonya ay bumagsak at pinalitan ng Imperyong Medo-Persiano, si Cyrus the Great, na ang pagdating ay inihula sa pamamagitan ng banal na propesiya 200 taon bago siya ipanganak, ay pinalaya ang mga bihag na Hudyo at pinayagan silang bumalik sa Canaan. Ang mahalagang pag-uwi na ito ay naganap sa 3 pangunahing yugto. Ang unang yugto ay pinamunuan ni Zerubabel na nakatuon sa muling pagtatayo ng templo, isang sentral na simbolo ng kanilang pananampalataya at komunidad. Ang ikalawang yugto ay pinamunuan ni Ezra na ang pangunahing misyon ay buhayin ang mga banal na batas sa mga tao. Masigasig siyang nagtrabaho upang muling itatag ang mga gawaing panrelihiyon at mga pamantayang legal na nawala sa mga tao ng pagkakatapon. Ang ikatlo at huling yugto ay pinamunuan ni Nehemias. Ang kanyang pamumuno ay nakatuon sa muling pagtatayo ng mga depensa ng lungsod, partikular ang mga pader ng Jerusalem at pagsasaayos ng mga pampulitika at espiritual na institusyon ng lipunan. Layunin ni Nehemias na ibalik ang kaayusan at katatagan, tinitiyak na muling umunlad ang lungsod. Sa kabila ng kasiyahan at ginhawa ng pagbabalik sa kanilang lupain, ang mga naninirahang Hudyo ay hinarap ang maraming mabibigat na pagsubok sa pagsisimula ng muling pagtatayo ng templo. Ang mga hamong ito ay sinubok ang kanilang tiyaga at pananampalataya. Nakaranas sila ng pagtutol mula sa mga nakapaligid na tao, panloob na mga alitan, at ang napakalaking gawain ng muling pagtatayo ng isang lungsod mula sa mga guho. Gayunpaman, nagtiyaga sila na pinapatnubayan ng kanilang dedikasyon na muling buhayin ang kanilang mga ninunong lupain at ang kanilang mga gawaing panrelihiyon. Ang kanilang paglalakbay ay patunay ng kanilang katatagan at matatag na pananampalataya sa harap ng mga pagsubok. Sa simula, sinubukan ng mga Samaritano na makialam sa mga pagsusumikap sa muling pagtatayo ng templo sa pamamagitan ng pagpapanggap na makikipagtulungan, umaasang sirain ang proyekto mula sa loob. Nang tanggihan ang kanilang alok ng tulong, binago nila ang kanilang taktika at nagsimulang takutin ang mga manggagawang Hudyo. Kalaunan, pinalala nila ang kanilang pagtutol sa pamamagitan ng pagsulat kay Haring Artaxerxes. Maling inakusahan ang mga Hudyo ng pagsasabwatan laban sa imperyo ng Medo-Persia. Ang mapanlinlang na interbensyong ito ay nagdulot ng pagsuspinde ng pagtatayo ng templo sa loob ng halos 2 dekada. Sa mahabang panahong ito, humina ang sigasig ng mga tao para sa pagpapanumbalik ng templo at kanilang iniukol ang kanilang mga pagsisikap sa pagpapabuti ng kanilang mga sariling tahanan na pinapabayaan ang sirasirang kalagayan ng bahay ng Diyos. Sa panahong ito ng espiritual at panlipunang pagkakakupas, tinawag ng Diyos ang mga propetang sina Hagay at Zacarias upang hikayatin ang komunidad na magsisi at magbagong buhay. Ang mga mensahe ni Hagay at Zacarias ay tumalab ng malalim sa mga tao. Pinupukaw ang isang bagong panata na tapusin ang muling pagtatayo ng templo. Ang pagbabagong ito ay nagpasiklab ng isang makabuluhang espiritual na pagising. Ang mga dinamika ng pamilya ay nabago, ang pagkasaserdote ay muling pinasigla at ang malakas na dedikasyon sa Diyos ay muling naalab. Ang pinagsamang pagsisikap ng komunidad ay nagdulot ng matagumpay na pagtatapos ng templo na nagmarka ng isang panahon ng malalim na espiritual na pagbabagong buhay. Paglipas ng panahon, humigit kumulang 1 siglo ang nakaraan. Lumitaw ang isang bagong henerasyon. Ang henerasyong ito ay nagpatuloy sa mga gawi ng pagsamba sa templo at paghahandog ng mga sakripisyo, ngunit ang kanilang paggalang sa Diyos ay humina. Nag-alay sila ng mga hayop na may kapintasan, bulag
may sakit at pilay, na hindi nagbibigay galang sa mga banal na ritual. Ang mga pari ay lumihis din sa kanilang tungkulin, na bigong ituro ng wasto ang mga batas at utos ng Diyos. Ang pagkabulok ng espiritual na integridad na ito ay nagkaroon ng matinding epekto sa mga estruktura ng pamilya na nagdulot ng pagtaas sa bilang ng mga diborsyo. Isang pangkalahatang pakiramdam ng moral na pagkakakupas ang nanaig kung saan pinabayaan ng komunidad ang kanilang mga obligasyon sa pagbibigay ng ikapu at sa kabila ng kanilang pisikal na presensya sa templo, ang kanilang espiritual na koneksyon sa Diyos ay lubos na humina. Sa kabuuan, ang mga unang pagtatangka ng mga Samaritano na sirain ang muling pagtatayo ng templo sa pamamagitan ng peking pakikipagtulungan at banta ay nagdulot ng mahabang paghinto sa proyekto. Ang mga propetang sina Hagay at Zacarias ay nagkaroon ng mahalagang papel sa muling pagpapasiklab ng espiritual na sigla ng komunidad na nagdulot ng panahon ng makabuluhang pagbabagong buhay at dedikasyon. Gayunpaman, ang pagbaba ng paggalang at integridad ng espiritual ng mga sumunod na henerasyon ay nagbigay diin sa patuloy na mga hamon sa pagpapanatili ng malalim at pangmatagalang panata sa mga utos at turo ng Diyos. Sa panahong ito, tinawag ng Diyos si Malakias upang akayin ang mga tao pabalik sa katuwiran. Ang misyon ni Malakias bilang propeta ay nagmarka ng pagtatapos ng naratibo ng lumang tipan na naganap mga 400 taon bago ang kapanganakan ni Kristo. Ito ay nagtapos sa kilalang panahon ng mga propeta at nagpasimula ng 400 taong yugto na tinatawag na intertestamental period o panahon ng katahimikan ng mga propeta. Sa mga sumunod na siglo, iba't ibang relihiyosong mga teksto na hindi kasama sa kanonikal na Biblia ay naisulat na kilala bilang apokrifa. Bukod dito, ang mga kasulatan ng lumang tipan ay isinalin mula sa Hebreo patungo sa Griego na nagresulta sa paglikha ng Septuagint, isang tanyag na bersyon ng mga kasulatan. Ang pagsasaling ito ay mahalaga dahil ginawa nitong naa-access ang mga Hebreong kasulatan sa mas malawak na mundong nagsasalita ng Griego. Sa panahong ito, ang Imperyong Medo-Persiano ay nalupig ng mga Griego sa pamumuno ni Alexander the Great. Ang malawak na pananakop ni Alexander ay nagpakalat ng kulturang Hellenistiko at wikang Griego sa malayo at malawak. Sa kabila ng pagpanaw sa murang edad na 33 na sinasabing kanyang ipinagluksa dahil wala ng mga mundo pang masasakop, ang impluensya ni Alexander ay nagpatuloy. Ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng pagkakahati ng kanyang imperyo sa kanyang 4 na general, na malaki ang naging epekto sa hinaharap ng mga tanawing pampulitika. Partikular na ang mga Ptolemies ng Ehipto at ang mga Seleucids ng Syria ay naging mga makapangyarihang puwersa na ang patuloy na mga tunggalian ay malaki ang naging impluensya sa rehiyon. Ang Israel ay natagpuan ang sarili na nasa pagitan ng mga makapangyarihang imperyong ito, minsang kontrolado ng isa at pagkatapos ay ng iba. Sa panahon ng kaguluhang ito, si Antiochus Epiphanes ay gumawa ng malaking pagsalaula sa pamamagitan ng paghahandog ng baboy sa altar ng templo sa Jerusalem. Ang gawaing ito ay labis na kasuklam-suklam sa mga Hudyo at nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang pagsalaulang ito ay nagpasiklab ng Maccabean Revolt, isang matindi at madugong labanan na pinamunuan ni Judas Maccabeus. Ang pag-aalsang ito ay nagresulta sa tagumpay ng mga Hudyo at ang muling pagtatalaga ng templo na ginugunita ng pagdiriwang ng Hanukkah. Kaya't ang intertestamental period ay pinangunahan ng makabuluhang mga pagbabago sa kultura at politika na nagtakda ng yugto para sa mundong pagsisilangan ni Kristo. Ang malawakang pagpapalaganap ng kulturang Griego at wika, ang pagsasalin ng mga Hudyo na kasulatan sa Griego, at ang magulong kalagayang pampulitika ay pawang nagambag sa paghubog ng konteksto
ng panahon ng Bagong Tipan. Noong 63 BC, sinakop ni Pompey ang Jerusalem, inilalagay ang Israel sa ilalim ng pamumuno ng Roma. Hindi nagtagal, si Herod the Great ay tumaas sa kapangyarihan. Bilang isang bihasang administrador, nag-ambag si Herod ng malaki sa rehiyon. Pinaganda at pinagyaman niya ang templo sa Jerusalem. Itinayo ang lungsod puerto ng Caesarea upang mapalakas ang pandaigdigang kalakalan at pinadali ang mga paglalakbay ng mga misyonero sa buong mundo. Bilang karagdagan sa mga tagumpay na ito, itinayo ni Herod ang kuta ng Masada at maraming palasyo at kuta. Sa kabila ng kanyang mga nagawa, si Herod ay pinahirapan ng kawalan ng kapanatagan at marahas na kalikasan. Palagi siyang natatakot na mawala ang kanyang kapangyarihan na naghahanting sa kanya sa buong panahon ng kanyang pamumuno. Ang personal na buhay ni Herod ay magulo. Nag-asawa siya ng 10 beses at nagkaroon ng ilang mga anak. Isa sa kanyang mga naging asawa ay si Mariamne, isang marangal na babae. Pagkatapos ng kanilang kasal, pinapatay ni Herod ang lahat ng marangal na kamag-anak ni Mariamne upang alisin ang anumang banta sa kanyang trono. Sa kahilingan ng kanyang biyenan, hinirang niya ang kanyang 17 taong gulang na pamangkin, si Archelaus, bilang mataas na pari ng Jerusalem. Gayunpaman, nang magsimulang makakuha ng suporta mula sa bayan si Archelaus, nakita siya ni Herod bilang isang banta at pinapatay din siya. Ang aksyon na ito ay nagdulot sa kanyang biyenan na tumakas patungong Ehipto, ngunit nagpadala si Herod ng mga mamamatay tao upang patayin din siya. Ang kanyang mapaniil na pamumuno ay sa huli nagbigay pansin kay Cesar Augustus na tumawag sa kanya patungong Roma. Bago umalis, sa takot na magkaroon ng pagsasabwatan sa kanyang kawalan, ipinapatay ni Herod si Mariamne. Kalaunan, ipinadala niya ang 2 sa kanyang mga anak na lalaki sa Roma para mag-aral, umaasang babalik silang mas handa na magtagumpay sa kanya. Gayunpaman, pinaghinalaan niya ang kanilang mga ambisyon, kaya't ipinag-utos ni Herod ang kanilang pagpatay. Sa kanyang huling oras, pinilit ni Herod ang kanyang kapatid na si Salome na mangako na papatayin ng isang maharlika mula sa bawat pamilya sa Jerusalem kung sila ay magluluksa sa kanyang kamatayan. Ang huling kilos na ito ay upang matiyak na ang kanyang takot sa pag-aalsa ay mamamatay kasama niya. Ang pamumuno ni Herod the Great ay tinandaan ng mga kahanga-hangang arkitektural at administratibong mga nagawa, ngunit ang kanyang pamana ay natabunan ng kanyang paranoia at malulupit na aksyon upang masiguro ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang komplikadong personalidad at malupit na mga hakbang ay nag-iwan ng hindi malilimutang bakas sa kasaysayan ng Israel na humuhubog sa likuran ng mga pangyayari na nagdala sa panahon ng Bagong Tipan. Ito ang parehong Herod the Great na labis na nabahala ng sinabi ng mga pantas sa kanya tungkol sa kapanganakan ng isang bata na itinadhana upang maging hari ng Israel. Pagkatapos ng kamatayan ni Herod noong 40 BC, ang kanyang kaharian ay nahati sa 4 sa kanyang mga anak. Si Archelaus ay nagmana ng Judea, Samaria at Idumea, ngunit ang kanyang pamumuno ay naging kalamidad. Ang populasyon ng mga Hudyo na naghihirap sa ilalim ng kanyang pamamahala ay nagpetisyon sa mga Romano na alisin siya. Bilang tugon sa kaguluhan sa Judea, hinirang ng Roma ang isang Romanong prokurator o gobernador upang direktang pamahalaan ang rehiyon. Si Pontius Pilato ang gobernador sa panahong ito, kilala sa kanyang malupit at madalas na brutal na pamamahala. Laban sa ganitong kalagayan ng pang-aapi ng mga Herodian at dominasyon ng Roma, lalo pang lumakas ang pag-asa ng mga Hudyo para sa isang Mesyas, isang divinely anointed na tagapagligtas. May malalim na pananabik para sa kaligtasan at kalayaan mula sa kanilang pagkaalipin.
Sa ganitong masidhing kapaligiran, isinilang si Jesus sa Bethlehem ng Judea, dumating sa tinatawag ng mga kasulatan na kapunuan ng panahon na perpektong naaayon sa mga inihulang pangyayari. Ang walang hanggang salita ay nagkatawang tao, namuhay kasama ng sangkatauhan at isinabuhay ang biyaya at katotohanan. Nakibahagi siya sa karanasan ng tao, namuhay ng mapagpakumbaba, naglakad sa kanilang mga landas, kumain ng kanilang pagkain at nakibahagi sa kanilang pagdurusa. Siya ay lumuha ng kanilang mga luha at sa huli ay dinala ang kanilang mga kasalanan sa krus. Ang kanyang muling pagkabuhay ay nagbigay ng pangako ng pagtubos at buhay na walang hanggan. Ang buhay at mga turo ni Jesus ay tumalab ng malalim sa mga inaapi sa Judea. Ang kanyang mensahe ng pag-ibig, habag at pagpapatawad ay nagbigay ng pag-asa at isang pananaw ng isang uri ng kaharian na iba sa mga pangkaraniwang kaharian. Hindi nakabatay sa makalupang kapangyarihan kundi sa banal na pag-ibig at katarungan. Ang kanyang pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ay naging pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano, sumisimbolo sa pangwakas na tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan at nagbabalita ng simula ng isang bagong tipan sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Ang pagkakasabay ng mga impluensya ng Helenistiko at Romano kasabay ng tradisyong Hudyo ang naghanda ng yugto para sa pagdating ng Mesiyas. Sa panahong ito, nasa ilalim ng kontrol ng Roma ang Palestina at ang pamumuno ni Herod the Great ay kilala sa kanyang mga malulupit na pag-uusig. Upang makaiwas sa kanyang galit, tumakas sina Jose at Maria kasama ang sanggol na si Jesus patungong Ehipto kung saan sila nanatili hanggang sa kamatayan ni Herod. Pagbalik nila, nanirahan ng pamilya sa Nazareth ang kanilang dating tahanan. Dito, pinalaki si Jesus, ang anak ng isang karpintero. Sa edad na 30, sinimulan niya ang kanyang pampublikong ministeryo. Si Jesus ay binautismuhan ni Juan Bautista sa Ilog Jordan, isang simbolikong kilos ng pakikiisa sa mga makasalanan na kanyang tutubusin. Habang nananalangin si Jesus sa kanyang bautismo, nabuksan ang kalangitan at pinagtibay siya ng Diyos na sinasabi, "Ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan." Kasabay nito, ang banal na espiritu ay bumaba sa kanya na parang isang kalapati na nagbigay kapangyarihan sa kanya para sa misyon na darating. Pagkatapos ng kanyang bautismo, dinala si Jesus ng espiritu sa ilang. Doon, nag-ayuno siya ng 40 araw at gabi kung saan hinarap niya ang 3 tukso ng dyablo. Sa bawat pagkakataon, nilabanan ni Jesus, gamit ang kasulatan bilang kanyang depensa, ipinapakita ang kanyang espiritual na autoridad at determinasyon. Ang dyablo na minsang nagtagumpay sa Eden ay nabigo ngayon laban sa ikalawang Adan sa ilang. Tagumpay at puno pa rin ng banal na espiritu, bumalik si Jesus sa Galilea patungo sa Nazareth kung saan siya lumaki. Sa sinagoga, binuksan niya ang balumbon ng Isayas at binasa ng malakas. Ipinahayag ang kanyang banal na pagpapahid upang mangaral, magpagaling at magpalaya. Isang malinaw na pahayag ng kanyang mesyanikong pagkakakilanlan at layunin. Ang impluensyang Helenistiko na minarkahan ng kulturang Griego at wika ay kumalat sa buong rehiyon na nagpapadali ng komunikasyon at pagpapalaganap ng mga bagong ideya. Ang mga estruktura ng Roma, kabilang ang mga kalsada at lungsod, ay nagpagaan at nagpasigla ng paglalakbay na nagbigay daan sa mabilis na paglaganap ng mensahe ni Jesus. Samantala, ang tradisyong Hudyo at ang pag-asa sa isang Mesyas ay nagbigay ng espiritual at kultural na konteksto para sa mga turo at gawa ni Jesus. Habang sinisimulan ni Jesus ang kanyang pampublikong ministeryo, nagpakita siya ng mga milagro, nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at nagtipon ng mga disipulo. Ang kanyang mga turo ay nagbigay diin sa pag-ibig,
kapatawaran at ang pagdating ng paghahari ng Diyos. Hinamon niya ang mga autoridad sa relihiyon at mga kaugalian ng lipunan sa panahong iyon na nag-aalok ng isang pananaw ng ibang uri ng kaharian, isang kahariang batay sa katarungan, awa at banal na pag-ibig. Ang ministeryo ni Jesus ay nag-akit ng malalaking madla at magkakaibang tagasunod. Ang kanyang mensahe ay tumalab ng malalim sa mga inaapi at mga nasa laylayan ng lipunan, nag-aalok sa kanila ng pag-asa at isang pakiramdam ng banal na katarungan. Gayunpaman, ito rin ay nagudyok ng pagtutol mula sa mga pinuno ng relihiyon at politika na nakaramdam ng banta sa kanyang lumalaking impluensya. Sa kabila ng lumalaking tensyon, nanatiling matatag si Jesus sa kanyang misyon. Ang kanyang paglalakbay mula sa bautismo patungo sa ilang at mula roon sa kanyang pampublikong ministeryo ay naglatag ng pundasyon para sa napakalaking epekto ng kanyang buhay at mga turo. Ang kanyang pahayag sa sinagoga sa Nazareth ay nagmarka ng simula ng isang kilusan na magbabago sa mundo. Tinutupad ang mga sinaunang propesiya at nagpasimula ng isang bagong panahon ng pananampalataya at pag-asa. Si Jesus ay pumili ng 12 lalaki upang maging kanyang mga apostol at ginugol niya ang maraming oras sa pagtuturo at pagsasanay sa kanila. Ang kanyang ministeryo ay dinala siya sa buong Galilea, Perea, Samaria at Judea. Nagturo siya sa mga tao sa mga lungsod, maliliit na nayon at maging sa mga bukas na lugar. Maging ito man ay sa mga sinagoga, sa templo, sa tabi ng dagat o sa mga pribadong tahanan, ibinahagi ni Jesus ang kanyang mensahe sa parehong malalaking pulutong at maliliit na grupo. Habang naglalakbay, ipinakita ni Jesus ang kabaitan at habag saan man siya magpunta. Pinagaling niya ang mga may sakit, binigyan ng pagkain ang mga nagugutom, tinulungan ang mga bulag na makakita, pinapaglakad muli ang mga paralitiko, at pinadinig ang mga bingi. Nilinis din niya ang mga may ketong, pinalaya ang mga inaalihan ng mga demonyo, at maging ang mga patay ay binuhay muli. Si Jesus, ang perpektong halimbawa ng Diyos sa lupa, tinutupad ang propesya ng Emmanuel, na nangangahulugang Diyos kasama natin. Sa pamamagitan niya, tunay na namuhay ang Diyos sa piling natin. Sinimulan ni Jesus ang kanyang paglalakbay sa lupa na may malinaw na layunin, ibigay ang kanyang buhay bilang isang sakripisyo. Ipinanganak siya upang mamatay, upang tayo ay magkaroon ng buhay. Ang kanyang misyon ay nakaplano na noon pa man. Tulad ng ipinaliwanag ni Apostol Pablo, si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ayon sa mga kasulatan, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw gaya ng ipinangako sa mga kasulatan. Ang kanyang landas patungo sa krus ay sinadya at pinili niyang ipagpatuloy ito upang tapusin ang kanyang misyon sa kabila ng mga pagsisikap ng dyablo na pigilan siya. Sa krus, tinalo ni Jesus ang mga kapangyarihan ng kadiliman, nilupig ang lahat ng puwersa ng kasamaan at hayagang ipinakita ang kanyang tagumpay. Sa krus, natapos niya ang gawain ng pagtubos, tinalo ang kamatayan mismo. Hindi siya napanatili ng kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay ay nagmarka ng kanyang tagumpay na siyang pundasyon ng ating pananampalataya. Sa ikatlong araw matapos ang kanyang pagpapako sa krus, muling nabuhay si Jesus mula sa mga patay, tinutupad ang kanyang misyon na gawing matuwid ang sangkatauhan. Bago siya umakyat sa langit, iniutos niya sa kanyang mga disipulo na manatili sa Jerusalem hanggang matanggap nila ang banal na Espiritu na ipinangako ng Ama, na magbibigay sa kanila ng kapangyarihan upang maisakatuparan ang kanilang misyon. Sa Gawa 1:1-8, ipinaliwanag ni Jesus ang mahalagang papel ng banal na Espiritu at nagbigay ng malinaw na estratehiya sa kanyang mga tagasunod.
Sila ay magiging kanyang mga saksi sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng mundo. Pagkatapos ng mga pangyayari sa Pentecostes, mabilis na lumago ang simbahan sa Jerusalem na may maraming tao na sumali sa mga mananampalataya. Ang aklat ng mga gawa na isinulat ni Lucas ay naglalarawan ng lumalagong komunidad ng simbahan sa Jerusalem hanggang sa kabanata 8. Sa simula, ang kilusan ay nakasentro sa Judea. Upang maipalaganap pa ang salita, pinahintulutan ng Diyos ang pag-uusig upang magkawatak-watak ang mga mananampalataya na tumulong sa pagpapalaganap ng mensahe ng malawak. Ang pagkakawatak-watak na ito ay nagdala kay Felipe sa Samaria, kung saan epektibo niyang ibinahagi ang ebanghelyo, nilalampasan ang mga makasaysayang hadlang at gumagawa ng mga himala na nagdulot ng malaking kagalakan sa mga tao. Ang ministeryo ni Felipe ay napakalaki ng epekto na ang mga Samaritano matapos matanggap ang mga pagbisita at panalangin ng mga apostol Pedro at Juan ay napuspos ng banal na espiritu. Ang pangyayaring ito ay nagmarka ng isang mahalagang tagumpay sa mga pagsusumikap ng maagang simbahan na maabot ang mas malawak na komunidad. Ang abot ng ebanghelyo ay lumampas sa mga teritoryong Hudyo sa pamamagitan ng kahangahangang pagbabago ni Saul ng Tarsus. Sa kanyang paglalakbay patungong Damasco, nakatagpo ni Saul si Kristo at kalaunan ay nakilala bilang Pablo. Ang simbahan ng mga hentil sa Syrian Antioch ay naging mahalagang sentro para sa mga gawaing misyonero. Mula doon, sina Bernabe at Saul Pablo ay nagsimula sa kanilang unang paglalakbay misyonero sa mga rehiyon ng Galacia. Binibisita ang mga lungsod tulad ng Perga, Derbe, Iconium at Listra upang magtatag ng mga simbahan at maghirang ng mga matatanda. Kasama si Silas, naglakbay si Pablo sa Macedonia at Achaia, kung saan nagtayo sila ng mga simbahan sa mga makabuluhang lungsod tulad ng Filipos, Thessalonica, Berea at Corinto. Habang nasa Syrian Antioch, sumulat si Pablo ng ilang mahahalagang liham, kabilang ang sulat sa mga taga-Galacia, 2 liham sa mga taga-Corinto at 2 sa mga taga-Thessalonica. Ang mga liham na ito ay nagbigay ng gabay at pagpapalakas sa mga batang simbahan sa mga rehiyong ito na tumutulong sa kanila na lumago at patatagin ang kanilang pananampalataya. Sa kanyang ikatlong paglalakbay upang ipalaganap ang kanyang mga paniniwala, naglakbay si Pablo sa Asia Minor, partikular na naglalaan ng 3 buong taon sa Efeso, isang abalang lungsod na may higit sa 300,000 residente. Dito, sumulat siya ng mga liham upang gabayan ang lumalaking simbahan sa Corinto. Ang lungsod ay napapalamutian ng kahangahangang templo ni Diana na itinuturing na isa sa mga kababalaghan ng sinaunang mundo. Sa panahon ng kanyang pamamalagi sa Asia Minor, nagtatag si Pablo ng mga komunidad ng pananampalataya sa iba't ibang lungsod tulad ng Pergamum, Thota, Sardis, Philadelphia, Lasia, Colosas at Hierapolis. Kasabay nito, nagkaroon ng tagutom sa panahon ng paghahari ni Emperador Claudius na nagdulot ng pagpapatalsik sa mga Hudyo mula sa Roma na binabanggit sa Gawa 18:2. Upang makatulong, nagtipon si Pablo ng mga donasyon mula sa mga simbahan ng mga hindi Hudyo upang tulungan ang naghihirap na komunidad ng mga taga-Judea. Habang naghahanda si Pablo na maglakbay patungong Jerusalem, binalaan niya ang mga matatanda sa Efeso tungkol sa mga hamon na darating. Sa kabila ng pagkakaalam sa mga panganib, nanatiling determinado si Pablo na ipalaganap ang ebanghelyo at nagsulat pa siya ng isang mahalagang liham sa mga taga-Roma na nagpapahayag ng kanyang hangaring bisitahin sila at suportahan ang kanilang espiritual na paglalakbay. Gayunpaman, nagbago ang mga plano ni Pablo nang siya ay humarap sa problema pagdating sa Jerusalem.
Nabalot siya sa mga usaping legal sa loob ng 2 taon sa ilalim ng pamumuno ni na Felix at Festus sa Caesarea. Sa takot para sa kanyang kaligtasan dahil sa mga balak laban sa kanya, ginamit ni Pablo ang kanyang pagkamamamayang Romano at umapela na litisin sa Roma. Kaya't nagsimula siya sa kanyang mahirap na paglalakbay patungo sa imperial na lungsod na tinampukan ng isang mapanganib na pagkawasak ng barko. Nang harapin ng barko ang malalakas na bagyo sa dagat, lahat ng sakay ay pinrotektahan ng isang himalang puwersa tulad ng ipinangako ng Diyos kay Pablo. Matapos silang ligtas na makarating sa isla ng Malta, kinagat si Pablo ng isang makamandag na ahas. Ngunit hindi siya napinsala dahil sa proteksyon ng Diyos. Ipinakita ng pangyayaring ito sa lahat ang kapangyarihan at pangangalaga ng Diyos. Pagkatapos, tinulungan ni Pablo na pagalingin ang mga may sakit sa isla sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, at ang mga tao sa Malta ay labis na nagpapasalamat. Tinulungan nila si Pablo na makuha ang lahat ng kailangan niya para sa kanyang paglalakbay patungong Roma. Si Pablo ay gumugol ng susunod na 2 taon sa ilalim ng house arrest sa Roma. Kahit na siya ay nakakulong, ang kanyang bahay ay naging lugar kung saan maibabahagi niya ang mga turo ni Jesus, ang ebanghelyo sa iba, kabilang ang mga bantay. Pinaalalahanan din niya ang iba pang mga Kristiyano na magpatuloy sa pagsisikap at sumulat ng mga liham sa mga simbahan sa Efeso, Filipos, Colosas at sa isang lalaki na nagngangalang Filemon. Pagkatapos ng kanyang pagpapalaya, ipinagpatuloy ni Pablo ang pagtuturo at pagsusulat, kabilang ang mga liham kay Timoteo at Tito. Noong 74 AD, nagbago ng malaki ang sitwasyon. Nagsimula ang pamahalaan ng opisyal na pag-uusig sa mga Kristiyano na nagpatindi sa isang mahirap na sitwasyon at ginawa itong mas mapanganib. Muli, naaresto si Pablo at ikinulong sa isang madilim at mamasa-masang bilangguan. Noong Hulyo 17 ng taong iyon, isang malaking sunog ang sumiklab sa Roma na sumira sa malaking bahagi ng lungsod. Sinisi ng Emperador Nero ang mga Kristiyano para sa sunog na nagpasimula ng isang kakilakilabot na panahon ng pag-uusig. Maraming Kristiyano ang pinatay, ang ilan ay ipinako sa krus at ang iba ay sinunog upang magsilbing ilaw sa mga kalye sa gabi. Sa panahong ito ng kadiliman, isinulat ni Pablo ang kanyang huling liham, ang 2 liham kay Timoteo. Dito, inihanda niya ang kanyang sarili para sa kamatayan, ngunit nanatiling puno ng pag-asa, nagtitiwala sa pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan at katarungan. Noong mga 67 AD, pinatay ang kagalang-galang na Apostol Pablo, ngunit ang kanyang kamatayan ay nagmarka ng simula ng isang pangmatagalang epekto sa pamamagitan ng Bagong Tipan. Ang koleksyon ng mga sulating ito na nabuo sa loob ng 50 taon ay naglalaman ng pangunahing mga turo ni Jesus at ang pag-unlad ng maagang simbahan ng Kristiyano. Kasama rito ang 4 na detalyadong aklat na tinatawag na mga ebanghelyo. Bawat isa ay nagbibigay ng natatanging perspektibo sa buhay at gawa ni Jesus. Ang ebanghelyo ni Mateo ay isinulat pangunahin para sa mga mambabasang Hudyo. Iniuugnay nito ang buhay at mga turo ni Jesus sa mga propesiya sa Lumang Tipan. Ipinapakita siya bilang ang Mesyas na ipinangako sa mga Hudyo. Marami itong sanggunian sa Lumang Tipan na itinatampok ang papel ni Jesus bilang hari ng mga Hudyo. Ang ebanghelyo ni Marcos, sa kabilang banda, ay nakatuon sa mga mambabasang Romano. Tinututukan nito si Jesus bilang makapangyarihang lingkod ng Diyos na may diin sa kanya.